Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening, sasamahan nga rin po muli tayo ng ating pinagkakatiwalaang family at integrative medicine specialist. I-welcome po natin Dr. Irene Lim. Good evening and kumusta po? Good evening, Eli, and also to all our listeners and televiewers. Sana po kayong lahat ay nasa magandang kalusugan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yes, magandang kalusugan ang hangad nga po natin sa lahat, Doc, para nga naman po mas maging productive tayo sa eskwela at sa trabaho at hindi tayo lumiliban kasi kapag umabsent tayo, Doc, 'di ba, apektado lahat. Kaya ngayong gabing ito, Doc, tutulungan na naman po natin sila na madagdagan yung kanilang kaalaman kung ano nga po ba yung mga kinakailangang gawin sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Yung tinatawag natin, Doc, na anaphylactic shock. Ano nga po ba ito? Nakakashock ba ito? Anaphylactic shock, ibig sabihin yung biglaang bumabagsak yung blood pressure, no? Mhm. Or di kaya biglaang nawawalan ka ng liquid o water sa katawan. But when we say anaphylactic shock, ito ho ay isang form ng severe allergy. So kaya ho yung may mga allergy, hindi ho ganun kasimple yan, no? So pwede ho kayong mauwi sa pagkakaroon ng anaphylactic shock. Medyo ano ho ito, life-threatening ho kasi ito pag Oo. nangyari ito sa inyo, no? And it is deadly pag hindi ho ito na-diagnose agad or hindi nalapatan agad-agaran ng treatment, no? So, it occurs rapidly ho kasi kadalasan minutes to hours lang, no? Mm-mm. And ayun, may mga pasyente kaming bago pa namin naging pasyente, like yung mother niya, nilagyan ng dye sa hospital kasi may gagawing procedure. In-skin test naman yung contrast media, so okay. But yung actual nang inilalagay na yung contrast media, nag-anaphylactic shock, so namatay. So kaya minsan hindi rin kahit na in-skin test na ho yung gamot sa inyo, okay, may mga pagkakataon hong nagre-react pa rin. So Mm-mm. severe and abrupt allergic reaction. So pag nag-react kasi yung katawan mo doon, widespread immune system response ang nangyayari na nagli-lead na siya sa cascade of symptoms. Multiple organ na. Kumbaga buong katawan ang apektado. Kumbaga parang nag-overreact yung immune system natin, no? And during anaphylaxis or anaphylactic shock, may mga allergens kasing nag-trigger niyan, like yung mga peanuts, shellfish, insect stings, medication, yan, contrast media, antibiotics, no? Na minsan hindi mo alam na may anaphylactic shock ka pala. Kung hindi pa nangyari sa'yo at nalagpasan mo, hindi mo alam na ganun, no? Mm-mm. Nangyayari yan, Doc, dahil hindi rin ba hiyang yung pasyente dun sa gamot na kanyang ininom or tinurok sa kanya? Yes, actually, no? So, marami nang nangyaring ganyan. Kaya nga, alam mo, nung panahon ng pandemic, Mm-mm. di ba? So, naglalagay tayo ng COVID-19 vaccine. Ako lang sa isip-isip ko, dapat yung mga nasa vaccination area, dapat meron sana silang Standby. naka-ready, standby na ah, EpiPen, no? Yun yung epinephrine na isa-shot mo lang, nandoon na yung tamang dosage for emergency. Mhm. Kasi yung mga ganito, halimbawa, hindi naman alam ng pasyente, may allergy siya, no? Biglang nag-react doon sa vaccine, you can save life sa Correct. ganun. Kasi kung itatakbo mo pa yan sa hospital, hindi ito masyadong nakukuha ng anti-allergy, LI, yung Mm-mm. mga anti-allergic reaction, minsan hindi kaya. So, Mm. epinephrine talaga ang syempre sa normal na tao, paano naman sila makakabili ng epinephrine? So, syempre yung mga nasa medical allied field. So, it should be yung sa vaccination area, dapat may kahit standby silang isa o dalawa niyan. Dahil sa dami ng nilalagyan ng vaccine, hindi mo alam diyan kung may taong baka mag-react
No, kaya nga hindi nga rin natin alam kung yung isa sa mga nagkaroon ng reaction diyan and hindi maganda ang napuntahan, eh baka nag-anaphylactic shock, hindi na nga lang na-diagnose, Oo. no? Pero Dok, ano po ba yung mga simptomas ng anaphylactic shock, ano? Kasama ba dyan yung panghihina, yung pangangati, or bigla na lang hindi makahinga? Actually included lahat yung sinabi mo, Eli. So, biglaan ho, no? Biglaan kayong biglang maninikip yung paghinga nyo, Mm-mm. para bang nahirapan kayong lumunok, parang bigla kayong nagkaroon ng halak, wheezing, biglang mamamaga yung muka, lips, tongue, Mm-mm. and throat, no? Then yung pulse ng pasyente, pag chinek mo, weak. Mahina ho, pero mabilis. So rapid, pero weak ang pulse. Then parang mahihimatay ang pasyente, no? Nahihilo. And to some, pagka severe, pwede hong magkumbulsyon ang pasyente or nausea and vomiting. Pwede hong magsuka. Pwede rin hong magdiarrhea. Skin rashes, yes. Pangangate, confusion or feeling of impending doom. Yung parang feeling niya mamamatay na siya or feeling na maguguho na yung buong mundo, no? So, ganun ka-severe. Kung mapapansin mo yung symptoms, Eli, kalat-kalat. Mm-mm. Hirap huminga sa respiratory, nausea and vomiting sa gastrointestinal, kasi systemic yung nangyayaring immediate allergic reaction mo doon sa inilagay sa iyo or nakain mo or nahinga mo, no? So ganun ka-immediate. It may be minutes to hours. Kaya yung mga disgrasya diyan, talagang hindi nila inaakalain. Nagkakabiglaan both yung nasa medical field and also yung mismong pasyente. Okay. Alamin nga natin, Doc, ano po ba yung maaaring mangyari, ano? Sabi natin kasi dangerous. So, pwede nga pong humantong sa kamatayan, 'di ba, ang anaphylactic shock. Pero maaari rin bang maapektuhan nito, Doc, yung ating organs kung sakaling hindi mabigyan ng pansin bago man humantong sa death, ano, Doc? Yan po ang ating aalamin maya-maya. Meanwhile, Doc, para nga po sa mga gusto pong magpakonsulta, ang inyo pong clinic address, hotline number, and Facebook page. Okay. So, i-announce ko lang, Eli, yung tungkol sa promo natin last time. Yes. Sad to say, sarado na po yung ating free check-up. All right. Yung wala na ho yung free urine and sugar testing. But for consideration, gumawa ho kami ng ibang promo. So, Mm-mm. you can avail of a free check-up if you bring a friend. So, Ah, kung isa ka lang, magbabayad ka ng check-up. Pero kung may dala kang kaibigan mo magpapa-check-up, mafi-free mo yung consultation fee mo. So, bring a friend, no? okay. Then, pag bumili ka ng dalawang detox, pwede kang magkaroon ng free either vector scan or blood cleansing. So, lagi kang may free na isa. Pero Mm-mm. dalawang detox ang kailangan mong bilhin. Or kung ang gusto mo namang bilhin, isang detox, isang blood cleansing, mafi-free mo na ang vector scan. And this is a lot better ho kesa doon sa previous promo natin. If you Mm-mm. try to compute, mas tipid ho ito, no? And yung high dose vitamin C, ayan, in-extend po namin para sa inyo. So pwede nyo na ho yung i-prepaid para hindi na kayo mapagsarhan habang in-extend. Wala hong expiration kung kailan nyo gustong gamitin. Transferable po yan. So pwede nyo hong ipangregalo. So alam nyo naman ho ang benefit ng ating high dose vitamin C. Hindi lang ho as vitamins yan. Pagka high dose, nagkakaroon ho yan ng antimicrobial and anti-cancer property. Meaning, may kapasidad ho silang pumatay ng lahat ng klase ng germs. Hindi lang ho bacteria, pati virus, protozoans, parasites, no? And ayun, nagkakaroon ho kayo ng laban sa cancer. So Mm-mm. kahit na ho yung mga nagkikimo and radiation, so maa-alleviate ho natin sila doon sa mga symptoms ng pagsusuka, panghihina, paglagas ng buhok. Medyo hindi nyo ho mararamdaman yun. And ginagamit po ito sa US, sa hospital mismo. Kaya well and tested na po ito. And bukod po doon, nakakaganda po at nakakaputi at nakalalakas. Ayan. Pagdating diyan, medyo nagigising ang pasyente, Eli, basta pampaganda na ang Oo. pinag-uusapan.
And kaya dati hindi ko na mention, ngayon kailangan ko i-mention para yung mga gusto lang hong magpaganda. And Mm. speaking of pampaganda, yung atin hong anti-aging soap is available para ho mabawasan yung wrinkles nyo. And nailabas na ho, available na ho ang whitening soap natin na ibang klase ho itong whitening soap. Immediate po. Pagkasabon nyo, hindi nyo na ho kailangang stay sa balat nyo for several minutes. Kahit hugasan nyo ho immediately, i-compare ninyo sa kabila ninyong braso, mas maputi po siya. And another, hindi ho nakaka-dry ng skin. Karamihan ho ng ating whitening soap, dry na dry ang skin. Ito ho hindi. So pagsamahin nyo ho anti-aging and whitening soap natin. Available ho ito sa Shopee. Look for IV anti-aging and whitening soap, no? So available po yan. Madalas mauubos ang stock namin, kaya habang may stock ho, makiagaw na po kayo, no? Yes. So paki-type lang po ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and Facebook natin. I-like nyo po, i-share, and paki-subscribe na ho para pag may bagong upload tayo, updated po kayo, no? Pwede nyo pong i-search dyan yung mga na-miss out nyo pong episode. So tayo po ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang anaphylactic shock, yan nga po ang ating patuloy na pagtutuunan ng pansin pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Natin, Dr. Irene Lim sa kabilang linya at patuloy nga po nating pag-uusapan anaphylactic shock. Dok, kanina naiwan natin yung katanungan na kung ano nga po ba yung maaaring mangyari if left untreated itong anaphylaxis, ano? Like for example, maaari bang maapektuhan yung puso, yung liver, or anumang organ? Okay, so sabi nga natin, it is rapidly progressive, no? Mhm. Sa respiratory talagang maaapektuhan ho yung paghinga, and sa puso. Pwede hong mawala ng malay ang pasyente at nakaka-sad nga hong isipin o sabihin na pwede hong ikamatay ito ng pasyente, no? And kailangan ho prompt diagnosis, no? Kumbaga, kaya nga ho natin to dinidiscuss kasi syempre kung sa bahay lang kayo, uminom lang kayo ng Yes. antibiotic, walang nasa medical allied field, nakita niyo ho yung mga symptoms na binanggit natin, magsuspecha ho kayo. Kasi pag alam nyo, baka anaphylactic shock ito. So, immediately kailangan hong dalhin nyo agad sa ospital, no? Oras At talaga, Dok, yung kalaban natin dito. oras Gaano talaga kabilis? ang laban. Ay, meron ho kasing minutes lang tsaka hour lang, sabihin Oo. natin 1 hour, o kung travel mo lang yun sa hospital, no? So, kaya kailangan marunong ho kayong mag-recognize nung symptoms. Kumbaga, parang noon lang nangyari sa kanya yung ganun, and immediately pagkatapos lang ng kung ano man yung ininom niya, o kung nakagat man siya ng kung ano man yun. Bigla-biglaan lang kasi yun Kaya usually talagang hindi nakakapang-depensa yung pasyente. Kailangan ho yan, nabibigyan agad ng epinephrine. So via auto-injector. So ito nga yung sinasabi kong auto-injector, no? Yung i-inject mo talagang nasa isang syringe na ready na yun, no? And pwede rin yan, kailangan lagyan ng oxygen ng pasyente, IV fluids, and additional medication tulad ng anti-allergy para tumulong. Ang nangyayari kasi sa katawan ng pasyente, yung ating blood, ugat, bumubuka, nagdadilate. Pag bumuka kasi yan, babagsak ang blood pressure. Then pag bumagsak ang blood pressure, lahat ng blood natin, kung nakatayo ka, nasa lower extremities. So wala na masyado dito sa sa ulo. Okay. Kasi nga nakabuka yung ugat mo, malalaglag lahat. Walang Full of proper blood. circulation, Doc. Yes. Ang mangyayari, mahihimatay ang pasyente. Magiging unconscious kasi yung blood lahat nasa paanan, no? Kailangan ho pagka ganun, pahigain nyo ang pasyente para immediately ho, yung blood flow will go to the head, matatauhan ho yung pasyente. So pag bumuka ho yung blood vessel, yung lungs naman ho, yun ang problema, magko-constrict siya.
sisikip siya. Kaya ho, nahihirapang huminga ang pasyente. So, kaya ho, bagsak BP, hirap huminga ang pasyente, mga medical emergency ho, yung mga ganyang simptomas ng pasyente. Kaya kailangan ho ang immediate epinephrine administration ho dyan, no? Okay. Pero Doc, sino yung at risk sa pagkakaroon ng anaphylactic shock? Yung kapatid ko may asthma, Doc, ma-share ko lang. Yes. Ito ba ay maaring maging cause or sabihin nating factor pag umiinom siya or anumang ireseta sa kanyang gamot, i-inject sa kanya, ay maaaring makapagdulot ng anaphylactic shock? Well, ang sagot dyan possible. Kasi ang mga high risk dito, yung may mga history ng previous allergic reaction. So lahat ho ng may allergy, pwede hong mauwi yan sa anaphylactic shock. And ang asthma ho is a kind of allergy. So ang may asthma, possible din na magkaroon ng ganyan, no? At saka yung may mga family history rin ng allergies. At saka yung may mga exposure sa certain medication tulad ng mga beta blocker, ACE inhibitor, mga pang-high blood to. At iba pa hong environmental factors. Sa edad ho, children and young adults ang mas high risk, but pwede rin hong mangyari kahit sa older adults. And exposure ho, yung may mga exposure sa mga latex products tulad ng gloves, tulad ng balloons, yung mga medical devices like syringe. So kahit siot lang nila yung gloves, Doc, maaari na silang Yung kung magkatrabaho mo yun, so araw-araw kang na-expose sa ganun. Kasi may chemical protein yan na nakaka-trigger na mag-form ka ng allergic reaction. Chemical protein. So, yung may mga allergy po, so ingat-ingat po dahil kayo ang mas unang high risk na mag-react at magkaroon ng anaphylactic shock compare sa taong wala hong history ng allergy. No? So, ano yung pinaka-root cause? Bakit nangyayari to, Doc? Sa kinakain natin? Yung parang kumota ka na, di ba? Kapag yung chicken, Doc, lagi ka nala, araw-araw ka nala kumakain ng manok, baka nga, yun na yung sanhi, ganun ba yun? Actually, marami ang may hindi alam nito. Kaya tandaan niyo po itong sasabihin ko, no? Dalawa ho ang root cause ng allergy, which might lead to anaphylactic shock. So, dehydration, lack of water. Hindi yung bigla na nagtae ka, nagsuka ka, kaya kinulang ka sa tubig sa katawan. Hindi ho. Chronic dehydration. Ibig sabihin yung pang-araw-araw mong dapat na daily water requirement, hindi mo naaabot. Halimbawa, 8 glasses a day ka, ang naiinom mo, 4 na baso lang. So sa isang araw lang, may utang ka sa katawan mong 4. I-times mo yan sa 7, 28 glasses na yan, 1 week pa lang yun. O i-times mo sa 4, isang buwan. Hindi ba? So marami na hanggang sa paipon ho yung kakulangan nyo sa water, which is hindi na ho kayang i-combat o i-compensate ng katawan nyo. So may gagawin na ho yung katawan natin to save us from accumulation or chronic dehydration na nangyayari. So yung katawan ho natin magre-release na ho yan ng histamine hormone. So ang histamine hormone ho, yan ho yung mag-produce ng reaction like hirap kang huminga, nangati ka, nag-rashes ka. Kasi ho, yung histamine hormone is a kind of hormone that will prioritize yung sinong organ ang mas kailangan muna niyang bigyan ng water compared sa less important. Kasi pag hindi ho ginawa yan ng katawan natin na mag-release ng histamine hormone, yung tulad ng brain, heart, yan ang priority magma-malfunction po yung katawan natin. Kaso mo, because of the release of antihistamine hormone, magproduce ka ng mga allergic reaction. Kaya nga kung maaalala nyo po, yung mga binibigay sa natin na anti-allergy is antihistamine. Ayan. Binablock niya yung action ng histamine para hindi ka mag-produce ng allergic reaction. So, that's number 1, lack of water. Number 2 is parasitism. Kasama pa rin yung parasitism dito, Doc? Yes, oo.
So, kasi ang parasitism or bulati, pasintabi ho sa mga nagdi-dinner, hindi kasi wala siyang specific symptoms eh. Kumbaga matagal ka nang may alaga, hindi mo naman din alam, no? So, iyan ho, syempre mas nakakapagparami ho sila kesa sa hintayin yung mamatay sila. So, bago mamatay yung buhay niyan ng kada isa, nakapag-multiply na yan, no? Kaya nga yung pagdi-detox, kasi sa detox natin, nakasama na ho doon ang pampurga, no? So, ideally, kaya nga sinasabi namin, ideally every 3 months gawin. Para syempre kung nalalagyan tayo ng mga eggs ng parasite, mamamatay ho, hindi tayo mapapamahayan ng parasitism. So that is number 1 way to address parasitism. Number 2, paano i-address yung chronic dehydration? Di ho ba may blood cleansing tayo? Eswero ho yun IV fluid ho yun. Direkta ho, maha-hydrate na yung trillions of cells na tuyot na po. Iba po kasi yung painom-inom lang, dadaan pa ho yan sa digestive system ninyo. Pag in-IV fluid ho kayo, diretso ho yun sa cells natin. Kumbaga na-imagine ninyo, yung cells natin na parang mga kuluntoy na ho, so lukot-lukot, kumbaga magiging parang grapes ho siya uli, mabintog uli. Mare-refresh. Mare-refresh kasi na siya wrinkled na So pagpasok ho ng IV, pag ganun na po sila, sisigla na ho uli, gagawin na ho nila uli yung normal function nila. Hanggat hindi ho nako-correct yung dalawang yan, chronic dehydration and parasitism, habang buhay po kayo sa allergy. Kaya yung mga iniinom nating anti-allergy, lang ho yan, control. But pag na-expose na naman kayo doon sa trigger, mag-a-allergic reaction kayo uli. So, yan ho ang dapat ginagawa, hindi yung the other way around, wherein magpapatesting ka, kung ano yung mga allergens mo, isa-isa, iiwasan mo, or i-inject sa'yo isa-isa para mag-produce ka ng immunity doon at di ka naman, baliktad ho, kasi control lang ho yun. Kung ano yung root cause, yun ho ang i-address at mas madali pa ho kesa sa pahirap po sa may allergy. Kasi ang allergy ho, pag nag-start sa inyo, simple lang, halimbawa sa hipon lang. Later on ho, madami na. Later on ho, pati sa mga perfume, mga naaamoy nyo. Later on ho, pati yung mga nilalagay nyo sa skin. Hanggang sa wala na kayong magamit at wala na kayong makain. So kaya ho, baliktarin. Ano ba ang cause ng allergy? So it is severe dehydration and parasitism. I-address nyo po yan, hihinto po ang allergy ninyo. And hindi na ho kayo mauuwi sa anaphylactic shock, which is life-threatening. Okay. Sa mga interesado nga, Doc, na enlighten, na kailangan nga po talagang i-address natin yung root cause at hindi lang yung parang remedial, 'di ba? Na para i-control lang yung allergic reaction ng ating katawan. Ano nga po ba yung ating clinic address, hotline number para makapag-set sila ng appointment para sa mga gusto pong mag-avail po, Doc, ng ating blood cleansing detox program? Okay, so idadagdag ko yung vector scan. So sa kliniko, gawin ninyo ang vector scan, detox, and blood cleansing. Kasi yung vector scan i-reveal ho niya sa inyo ano yung mga allergens nyo. Automatic ho lalabas yun. Hindi nyo na ho kailangang magpa-skin test isa-isa niyan, no? Then sabi na nga natin, detox and blood cleansing will address the root cause of allergy and hindi na ho kayo magli-lead sa anaphylactic shock, which is fatal. Now, ulitin ho natin yung promo, no? Yung di nakaabot kanina. Yes. Sarado na po ang free check-up, free urine and sugar testing, but wag ho kayong malungkot. Meron ho tayong another promo. So if you want na free ho yung consultation ninyo, bring a friend na magpapa-check up. Malilibre nyo ho yung inyong consultation fee. Kahit relative, Doc, okay yon. Okay, basta talagang kailangan Parang may plus one ka. Oo, may plus one. Ikaw ang malilibre. Yung kasama mo ang magbabayad ng consultation fee. Then, ayan, if you buy 2 detox, may libre ho kayong blood cleansing or vector scan. Napakalaki hong niyan, yung sa presyo, no? Or
Pag nag-detox ka and blood cleansing naman ang kapartner na kinuha mo, ayun, ma-free mo na rin ang vector scan. This is a lot better than the previous promo package po natin. Mas malaki ang benefit nyo dito. And of course, for consideration po, we extended the high dose vitamin C promo. Pwede nyo na ho itong i-prepaid. Bayaran nyo na ho kasi para hindi na kayo masarahan. No? Wala naman ng expiration kung kailan nyo gagamitin. And also transferable, so pwede nyo hong pangregalo sa inyong mga mahal sa buhay. Sa topic ho natin ngayon, na-realize nyo how important detox, blood cleansing, and vector scan sa araw-araw ho nating pamumuhay. Ililigtas ho tayo nito sa mga further diseases that may cause death to the patient, no? And ayan po, no? So sa ating social media, paki-like naman po, paki-share, and paki-subscribe po. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ang clinic address po natin, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922 875-2899 and 0919-995-6168. Alright, maraming salamat Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Maraming salamat rin po Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang naging kabuuan ng ating discussion. Anaphylactic shock, isang severe and abrupt allergic reaction. Kaya nga naman po lamang talaga ang may alam dahil we can save a life. Inyo rin pong nakasama Ella ni Bensal para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.